ito mga kabombo sa ating pong Pangulong Marcos. Ito nga pong nangyayaring malawakang korupsyon na lalong-lalo na ito pong current issues po natin ngayon for flood control projects dito po sa ating pong bansa. Ayon kay Sara, mga kabombo, naging masyadong mabagal kumilos ito pong si Marcos kaya't umabot po sa ganito pong sitwasyon especially ito pong budget po natin dito po sa ating pong bansa. At giit po niya na simulat sa pool ay pagkakamali na po talaga. Ito pong pagkakatalaga dito po kay President Marcos, mga kabombo, and maging ito din pong pagkakatalaga kay Martin Romualdez bilang House Speaker dahil meron nga daw po silang history, mga kabombo. Ito pong kaso pong bribery. Anya malinaw na sangkot etong si Romualdez sa pagnanakaw ng budget ng ating pong bansa, partikular na ito pong mga naturang proyekto. Hindi rin po sang-ayon ang ating pong Vice Presidente sa pagbuo ng Independent Commission upang imbestigahan ito pong mga maanomalya ng mga flood control projects dahil kailangan pa po ito ng agaran pong aksyon. Kumbaga parang lahat na din po kasi tayo ngayon, di ba, sumambulat sa ating pong bansa. Ito pong mga nalustay na lamang, di ba, na mga pera na inaasahan po sana natin para po sa pagpapaganda, pagsasaayos, especially ito pong flooding, mga kabombo, or pagbaha. Isa pa rin po yan sa mga numero unang problema sa iba't ibang lugar ng mga probinsya po natin, mga rehiyon dito po sa atin pong bansa. Narito pakinggan at panoorin po ninyo ito pong bahagi po ng pahayag ng ating pong Vice Presidente Sara Duterte. Pag ikaw presidente ba, tapos alam mo na kung anong nangyayari. Tapos makikita mo na based on the budget kung paano binaboy yung pera ng bayan. Mag-aantay ka pa ba ng komisyon o ng truth commission o ng panang komisyon? Action mo ka kasi kaagad dapat yan. Unang-una, sinabi ko na noon, nag-appoint siya, nagpumili siya ng speaker na involved sa bribery nakalagay sa isang kaso doon sa Amerika. Klarong-klaro na doon nakita na involved siya sa racketeering and sa bribery. So, ikaw ba, Presidente, ka ba, ilalagay mo ba yung ganyang klaseng speaker? Siyempre, hindi na, di ba? So, anong nangyari sa budget natin? Narakitiring din yung budget natin. Tapos, siyempre, sumabog na. Hindi ako makapagsalita sa Department of Public Works and Highways, pero makapagsalita ako sa DepEd kung anong nangyari. At sinabi ko na sa inyo. Sinabihan na siya, alam niya, in a cabinet meeting, sinabi sa kanya kung anong nangyari sa Department of Education budget. And then, ang ginawa niya is nag-change topic siya. So, ano pa bang komisyon, anong truth commission, anong investigative body pa ang kailangan mo? Nandyan na yung budget, nakikita natin kung paano siya kinuha. Diba dapat nun, diretso mo na gawin, tanggalin mo na yung speaker mo, ayusin mo na yung, sabihan mo na yung mga kaalyado mo sa House of Representatives, ayusin ninyo yung budget, tapos panagutin mo na yung, mag-lifestyle check ka na dyan sa mga congressman at sa mga staff nila, dami dyan, may bahay sa abroad. Diba? Masyado siyang hindi niya alam kung ano gagawin at masyado siyang mabagal gumalaw. Nagmamadali ang Pilipinas. Pag ikaw presidente ba, Bongo, ito pong naging bahagi po ng pahayag ng ating pong Vice Presidente Sara Duterte patungkol sa nabanggit na usapin. Alam nyo, ito po yung nakakalungkot din personally, dahil nga, alam naman po natin, hindi na nga po ganun kayaman, hindi na nga po ganun karangya, di ba? Kumpara sa iba pong mga bansa,
ang Pilipinas. Though hindi naman po sa pandidegrade, pero you know what I mean, 'di ba? Nasa middle country nga lamang din po tayo at hindi naman po tayo ganun kataasan. Ito po nga ekonomiya dito po sa atin pong bansa. Pero ang mas nakakagalit at mas nakakapanlumo po diyan at alam naman po nating lahat, 'di ba, kung gaano kahirap ang atin po nga nasasakupan po nga bansa. Pero nag-i-exist or meron pa rin po kasi ito po mga nakakagawa pong mangamkam, magnakaw, 'di ba, ng kaban ng bayan or papaano kaya naaatim, 'di ba, na talagang pagnakawan at kunwari idadaan na lamang po sa mga proyekto or kung ano man po ito po mga maisip po nilang mga kaparaanan para lamang makapanduga o di naman po kaya makapangkurakot, 'di ba? Aminin na po natin 'yan, lalo na ito na lamang po nga inaasahan po sana natin na mga pinondohan na mga flood control projects dito po sa atin pong bansa. Yan na lang pagbasihan at tignan na lamang po natin ito po nga resulta po diyan, 'di ba? Na hindi naman po natin masasabi na kinulang ito pong budget po natin. Na madami pong mga nailaan po diyan. Yun nga lang marami rin po ito pong mga nasilaw, nagbulsa na lamang, nangurakot na lamang ng kaba ng bayan.